Kaugnay niyan, puspusan din ang paghahanda ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa epekto ng El Nino sa bansa. Narito ang ulat ni Ana Perez. Mas pinigtig pa ng pamahalaan ang mga paghahanda nito laban sa epekto ng o tagtuyot. Ayon sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAG-ASA, posibleng maranasan ng El Nino sa Hunyo at inaasahang tatagal ng hanggang 9 na buwan batay na rin sa mga climate models. 2 out of 10 ay talagang majority ay talagang magkakaroon ng pag-increase ng temperature which will lead to what we call El Nino. Siniguro naman ng pamahalaan na mananatiling sapat ang supply ng tubig sa Metro Manila kasabay ng inaasahang tagtuyot. Kabilang sa mga katuwang ng pamahalaan ang National Water Resources Board, National Power Corporation, MWSS at iba pang water concessionaires sa Metro Manila. Malawakang cloud seeding operations ang isasagawa sa Angat Dam, lalo pat posibleng bumaba ang tubig nito sa critical level. All the waters now that are coming out, that will come out from the Angat Dam will be strictly be used for municipal water or to supply the water supply requirement of Metro Manila. We are preparing for 50 sorties of cloud seeding for this the first batch. And nakahanda pa rin kami dun sa mga susunod pa kung kakailanganin. Maliban sa Angat, patuloy na minomonitor din ng otoridad ang level ng tubig ng Pantabangan, San Roque, Ambuklaw, Binga at Magat na ginagamit din sa mga hydroelectric power plants. Tiniyak naman ng NAPOCOR na mananatiling sapat ang supply ng kuryente sa mga planta. Maapektuhan definitely yung Luzon grid. But I think that's only about 12 to 15% lang naman yung share ng hydropower sa Luzon. Mas malaki pa rin yung sa LNG at sa coal. Hinikayat naman ng MWSS ang publiko na magtipid ng tubig. Samantala, ayon naman kay Valenzuela City Congressman Sherwin Gatchalian, dapat magsagawa ng mga programa ang local government units para ipabatid sa publiko ang kahalagahan ng wastong paggamit ng tubig lalo't nalalapit na ang El Nino. Noon pa yung water conservation ng mga tao, ng mga consumer natin. Kasi we want to make sure na aabot yung ating tubig until such time na maka-build up ng elevation uli ang Angat Dam. We should already educate our people using mainstream media, TV, radio, newspaper, to tell them that this threat is real. Para sa Telebisyon ng Bayan, Ara Perez.